Praise the Lord. Welcome, everybody. Amen. I missed you last week. Ano ka last week? Oo, di ay. We were in Plaridale, remember? Ay, nalimot ko. Yeah. God is on the move. Amen. Praise the Lord. Yeah. When are you going to Plaridale? I need you to come in Magwali. Yes. Okay? When? Kano Next sa daw week? ka? Next month? July. Sunod bulan? Yeah, I'm watching you too. I'm looking at you too. Yeah, praise the Lord. Amen, amen. Well, God is good. All the time. Yeah, come on. Uh-huh. Okay, so I have a really hard message for you this So morning. na siya gahi kayo nga mensahe ka para kanato karong buntaga. Oh, that's why we wore brown. Aren't you glad you're here? Wala ba mo nalipay nga naa mo dire? Lipay oy. Lipay. Listen, Manuel, I do not choose the messages. They choose me. Oh. Ana di ay. Not Dili my daw fault. siya ang mupili sa mensahe. Ang mensahe mo inipili niya. Amen. But the message is for everyone. Amen. No, ang mensahe kay para natong tanan. So I'm not pointing fingers at anyone or choosing any particular. This is a challenge for every one of us. Amen. Hallelujah. No, so wala tayo ginapaigan or wala tayo ginapadunggan igsoon. Apan, pulong siya sa Ginoo nga hagit para natong tanan. Praise the Lord. And when God gives messages, it's never to condemn. Amen. Ug sa diha nga ang Ginoo mohatag og mga mensahe igsoon kay dili siya para pangkondenar. It's never a time to get into guilt and shame. That's not the purpose. Na dili na mao ang tumong igsoon nga mahulog ta sa pagkasinadan or maulaw ta tungod kay wala ta nakabuhat or wala nato natuman ang mensahe. Because guilt and shame is not from the Lord. Tungod kay ang pagkabati igsoon nga kita gipadunggan sad anta or kanang naigo or kanang gipaigan ta sa mensahe or gipakaulawan ta dili gyud nagikan sa Ginoo. Condemnation, that's not from God. Ang pagkakinundinar igsoon but pasabot ka ng pagbati nga kana bang layo gyapon ka, wala gyapon kay gamit, wa gyapon kay latoy, layo ra kay ka sa mensahe, dili gyud nagikan sa Ginoo. So, with God's challenges, with God's messages, it's always with grace. Amen. Ang mga hagit o ang mga mensahe sa Ginoo igsoon kay kanunay gyud na siya nga inubanan sa grasya sa Ginoo. Amen? 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 Amen. Okay? But it's something to be taken serious. Hi. Maing buntag. Apan usa kini siya kabutang nga kinahanglan natong seryosoon. Today's a time of serious self-examination. No kay karon ang panahon igsoon nga mubuhat ta og seryoso nga pagsusi. Where are you at in your walk with God? Asa ka sa imo ang pagpangalagad sa Ginoo? Kumusta ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Well, can you believe it, Ikson? We're almost halfway through the year. Matuohan ba nimo igsoon nga halos katunga na ta sa tuig? One more month, we're halfway. No, isa na lang ka bulan, makatunga na ta. Naktunga na ta. Kay karon pa man ta nagsugod sa June. So God's promised He's going to help us to grow this year. No, so ang plano, ang saad sa Ginoo kay mutubo ta. How many know when you grow, it's painful? Pila man nato diri nga nakabalo nga kung mutubo ta kay sakit gyud. Right, Mama Diba? Malu? It's always painful to grow. Amen. No sakit jud mutubo. But it's always good to grow. Pero maayo kaayo nga mutubo ta. Okay, so praise the Lord. Amen. Let's get into this message. So Amen. on Wednesday, I was seeking the Lord, So ag sa Miyerkules, iya ang gipangita ang Ginoo. and He suddenly struck me, Unya giigo siya sa Ginoo. Nga kalit-kalit. and what it was, it's like He was sharing with me how He felt about us. So daw sama sa nga gipabati sa Ginoo kung unsa ang iyang gibati mahitungod kanato. I don't think it's just my struggle. I know we all struggle, but the Lord I was honored where He's
letting me know this is my struggle with my people, with my body, specifically us here today. So gipabati sa Ginoo kang Daddy kung nga dili lamang kini struggle ni Daddy apan mao ni ang gibati sa Ginoo mahitungod sa iyang lawas specific gid kaayo nga mahitungod nato diri kita nga pamilya, kita nga kongregasyon, kita nga simbahan. Unsay gibati sa Ginoo mahitungod ka nato? Because Ikson, how many know that the Lord is a person? He's like us and He has feelings. Kay pila man nato diri ang nasayod o nakabalo igsoon nga ang Ginoo kay persona siya nga naa siya mga pagbati ug naa siya mga emosyon. And He cares very deeply for us, even more than we care about ourselves. Amen. Ug lalong kayo ang pagigugma ug pagtagad sa Ginoo sa ato igsoon labaw pa sa atong pagigugma ug pagtagad sa atong kaugalingon. So I spent the rest of the week seeking the Lord, like what were you trying to say to me? What were you trying to tell me? Because I want to represent your heart to the people, not just my heart. Amen. So sa misunod nga mga adlaw human sa Miyerkules nga gipabati to sa Ginoo sa iya kay iyang gipangita ang Ginoo dugang pa para nga mas masabtan niya kay iyang ginapangutana ang Ginoo nga Lord unsa jud ning imo ang ginapabati sa ako unsa ni imo ang gusto nga ipaabot sa amoa kay gusto nako nga marepresentar ang kasing-kasing nimo dili ang akong kaugalingon nga kasing-kasing. So Iksoon, I do my best to represent Him and to say what He wants to say. Mao nga igsoon, ginabuhat ni Daddy ang pinakamaayo niya nga mabuhat para nga marepresentar ang kasing-kasing sa Ginoo o para nga masulti niya kung unsa ang gusto nga isulti sa Ginoo. And Ikson, when the Lord brings correction to us, it's always in grace, it's always a good thing. Amen. No sa matagi gayon nga ang Ginoo maghatag og pag-insakto, pagpanton kanato, kanunay gyud ni siya nga inubanan sa grasya sa Dios. So the Lord says, if you don't be corrected, if you're not corrected by me, He said in His word that you're illegitimate children. You're not mine. You understand? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga kung dili ta niya disiplinaon, kung dili ta insaktoon, kung dili ta pantonon sa Ginoo, sama ta sa mga anak sa gawas, di ba? Because He says, I correct those whom I love. Eh di ba ang pulong nag-ingon nga akong insaktoon, akong badlongon, ang kadtong akong mga hinigugma. So when the Lord brings correction through His word, it's always meant to bring change in our lives. Amen. Positive change. Amen. Mao nga sa diha nga ang Yeah. pulong sa Ginoo magdala kanato og pagbadlong ug pag-insakto igsuon, gitugot kini aron nga magdala og kausaban, positibong mga kausaban sa atuang kinabuhi. So what the Lord wants to deal with this morning is lukewarm heart. Wow. So unsay gusto nga insaktoon o badlungon sa Ginoo karong buntaga, mao ang gadagaang nga mga kasing-kasing, bugnaw-bugnaw, init-init nga mga kasing-kasing. Where He's speaking in the Revelation 3, He's speaking to the church of Laodicea about their lukewarm heart. Okay, di ba ang Ginoo sa libro sa Pinadayag kapitulo 3, naghisgot siya mahitungod sa pagkadagaang o pagkabugnaw-bugnaw init-init sa simbahan sa Laodicea. And the desire of the Lord is that every one of us be hot. Amen. Hot for Him. This hot relationship where we have this hunger and desire for Him that's hot. Amen. Kaya ang tinguha sa Ginoo igsoon nga gusto niya ang iyang mga kaanakan, ang iyang katawhan na dunay mainiton. Init, gabukal nga kasing-kasing nga pagtinguha para sa Ginoo. So if we don't have a hot heart for the Lord, we have to ask ourselves, why is that? Kaya kung dili init ang ato ang kasing-kasing para sa Ginoo, kinahanglan tang mangutana sa tong kaugalingon, nganong ingani ni? Nganong dili ko init para sa Ginoo? If we're cold, if we have a cold heart or lukewarm heart for the Lord, who's responsible for that? Kung bugnaw ang atong kasing-kasing para sa Ginoo or kung dili man gani tingali bugnaw nga daw sama sa kapatay, tingali bugnaw-bugnaw init-init, so katong ladang nga pagkakasing-kasing, kinsa may responsable ana nga kasing-kasing igsoon? Is it His fault? Sala ba na sa Ginoo nga nung naladang ka? Okay. So the problem with the body of Christ
everywhere is there's many people who go to church who do not know the Lord. They're just doing a religious practice. No, kaya ang problema igsoon sa kinatibukan nga lawas si Kristo kay daghan kayong mga Kristohanon nga relihiyosong nagasimba apan wala gyud tinuoray nga nakaila sa Ginoo. Ang ilang pagsimba usa lamang ka relihiyoso nga pagbuhat. And it's hard to tell by looking at someone on the outside whether they're lukewarm or cold or hot for the Lord. You can't really tell. No, din lisod kaayo nga mailhan, Probably a little bit too loud. lisod nga mailhan kung kung gadagaang ba siya, kung ladang ba or bugnaw-bugnaw init-init ang kasing-kasing sa usa ka tawo pinaagi lang sa kung unsa mo makita sa gawas. Because Ixon, what I want you to realize and understand, we're not talking about external, how we look. Examine your kasing-kasing. Amen. Look in the inside. Where are you at? Okay, wala ta, nawala na gid pod. Wala ta naghisgot may tungod igsoon sa panggawas. Wala ta naghisgot sa gawas ba nga pagkakristohanon kanang makita nato nga pagkakristohanon apan ang gusto nato nga buhaton karon sa atong kaugalingong mga kasing-kasing, so taon ug susiho nato ang atong mga kasing-kasing asa na gyud di ay ning akong kasing-kasing para sa Ginoo. Because Ixon, there's many people who go to church. It doesn't matter if you're the preacher. It doesn't matter if you're on the worship team. Inoon. It doesn't matter what you're doing before the Lord. Our hearts can be cold. Our hearts can be lukewarm, regardless of what we're doing. Amen. No kay dili man igsapayan igsuon kung unsay ato ang ginabuhat para sa Ginoo bisag unsa pay ato ang ministry. Magwawali ba ta? Ikaw ba'y tighubad? Na ba ka sa worship team? No? Kay wala dili gyud na mo ang ginalantaw sa Ginoo. Pwede nga na kay ginabuhat para sa Ginoo pero bugnaw pa sa simod sa iring ang atong kasing-kasing. So the Lord is he doesn't judge the way men judge. He doesn't judge by looking at the outside. He's looking on the inside, Mao nga into our heart. Ang paghukom sa Ginoo igsoon sa kasing-kasing sa tawo kay dili sama sa paghukom sa tawo. Kay dili mo lantaw ang Ginoo sa iyang external, no, sa kung unsay ginabuhat sa gawas. Apan ang paglantaw sa Ginoo kay naglantaw gyud siya sa atong sulod nga mao ang kasing-kasing sa tawo. So will you allow the Lord to examine your heart right now? Mao nga karon igsoon, matugutan ba nimo? Tagsa-tagsa nato, pwede ba nato tugutan ang Ginoo nga sutaon, susihon ang atong kasing-kasing tagsa-tagsa karon? Because Ixon, what we want is the truth. We want to know, so we can make adjustments accordingly, so we can hear the voice of the Lord and obey Him to bring positive change into our heart. Amen. Kaya ang gusto nato nga makita karon igsoon mao ang kamatuoran. Gusto nato makita ang tinuod nga kanabang inigman namin ka, gusto nimo makita ang tinuod gyud nimong itsura. Unsa jud imong dagway, no? Kay ngano man para makahimo ta og mga butang nga kinahanglan nga usbon, bag-ohon, likayan, tangtangon, buhian, no? Aron nga mainsakto nato og makabuhat ta og positibo nga mga kausaban sa atuang kinabuhi. Okay, so projectionist lady. Wake up, wake up. That's you, projectionist lady. That's you. That's you. I don't know what else. What do you call this? We don't have a projector, but what do we call this? I don't know. She's the word lady. Yes. She's going to give us the word. The woman of word. The woman of word. I like it. Praise God. Okay, so what we want, Revelations 3. Let's start in verse 14. Pinadayag 3, versikulo 14. Okay? Revelation 3:14. Oh, wow. So this is Jesus. So si Jesus kini, He's speaking to the seventh church, the end time church. ang iyang ginapakigsultian diri igsoon kay ang ikapito nga simbahan, The church of Laodicea, which that's us. no, ang katapusan nga panahon sa kasimbahanan nga mao ang simbahan, ang panahon sa Laodicea or simbahan sa Laodicea nga mao kini kita karon, ang katapusan nga simbahan. There's 7 church ages and we are the last.
No, kay naay 7 ka panahon sa kasimbahanan igsoon ug naa nata sa katapusang kapanahonan nga mao ang panahon sa Laodicea ug naa nata sa katapusan. before we go into the kingdom age. No, sa dili pa ta mobalhin ug moadto sa panahon sa gingharian. Okay, so this is Jesus speaking. So si Jesus kini nga nagasulti. So, and to the angel of the church, Laodicea, write, the words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. So who is that? No, kinsa man na. Og sa anghel sa simbahan sa Laodicea isulat, ang mga pulong sa amen, ang matinud-anon ug tinuod nga saksi, ang sinugdanan sa mga binuhat sa Dios. Kinsa na? Who is that? Kinsa na? Who's the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation? No, kinsa man ang amen? Kinsa ang giingon diha nga matinud-anon ug tinuod nga saksi, ang sinugdanan sa mga binuhat sa Dios? Okay, that's who's speaking to us right now. No, so siya usab ang nakigsulti kanato karon. Okay, so look at verse 15. Lantawa ang bersikulo 15. I know your works. Nasayod ko sa inyong mga buhat. Now, Ixon, works matter to the Lord. Importante ang atong mga buhat igsoon sa Ginoo. We're not saved by work. Wala ta naluwas sa atong mga buhat, We're saved by grace. apan giluwas ta sa grasya sa Dios. But the way that we show our gratification to the Lord, the way the Lord works through us when we surrender to Him, it always comes out in our works. So ang atong pamaagi igsoon sa atong pagpadayag ug pagpakita sa ato ang pagpasalamat sa gibuhat sa Ginoo para sa ato kay makita gyud sa atong mga buhat. As much as in this ministry we emphasize works because we should, the most important thing is your personal intimacy with Jesus Christ. Amen. No, bisan pa man igsoon nga niini nga buluhaton, no, kay insakto man gyud pod nga ang ato ang ginatagaan og dako nga pagtagad kay ang atong pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo, labing mas importante ang imong personal nga pakikigala sa Ginoo igsoon kay maoy imong prioridad. If our works is not born out of intimacy with the Lord, our works are only of flesh. No, kay kung ang atong mga buhat igsoon, ang ato ang pagpagamit sa buluhaton, dili siya pinasikad sa ato ang relasyon or gugma para sa Ginoo or gugma tungod sa Ginoo igsoon, wala gyoy pulos ang atong mga binuhatan bisan pa man nga nindot ug maayo So siya. Ixon, understand works matter. No, so sabto nato nga importante ang mga buhat. But our works can be of the Spirit or our works can be of the flesh. Apan ang atong mga buhat igsoon kay pwede siya nga nahimugso diha sa espiritu o dili gaha nahimugso tungod sa ato ang unod. Okay, so you are neither hot nor, you're neither cold nor hot. No, ningon sa diha nga unta bugnaw na lang ka o dili gaha init na lang ka. So understand, he's speaking to the church. No, sabta igsoon nga ang iyang ginasultian ani kay ang He's simbahan. saying you're not cold, you're not hot. No, iyang ginaingnan ang simbahan karon. No nga nakaplagan ko ikaw nga dili ka init, dili pug ka bugnaw. Would that you either be cold or hot? No, ningon sa diha nga unta, kung bugnaw ka, bugnaw na lang ka. Kung init ka, init gyud unta ka. See, he said, I'd rather you be cold or hot, but he says you're not cold or hot. No, niingon sa diha ba nga unta ang akong gusto nga makita nga kung bugnaw ka, bugnaw gyud unta ka, makaplagan gyud unta kang bugnaw. Kung init man gani ka, init gyud unta ka. Pero dili man ka ana. Wala ka. When I say you, Ixon, I don't mean you, I mean the Church of Laodicea. No, so sa diha nga moingon sa ikaw or ka, kung gamito nato ang pulong nga ka, wala na nagpasabot nga ikaw gyud ni ikaw Okay. ha. Apan para siya sa simbahan sa Laodicea. So please scroll up. Sige, saka Verse ate. 16, Yung. so because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. he's saying they're lukewarm. You're No. not hot or cold. Busa tungod kay ikaw, nagdagaang ka man, dili ka init, dili pug ka bugnaw. Now what's he talking about here? Unsa may iya ang gihisgutan diri He's igsoon? talking about our hearts Ang iyang towards Him. ang iyang ginapasabot diri ba ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo para sa Ginoo. Because being a Christian is all about Him. Kay ang pagkakristohanon igsoon may tungod gyud ni tanan sa Ginoo. It's never been about going to church. No, kay dili ang pagkakristohanon dili may tungod sa atong pagsimba. It's about being a Christian who represents Him. May tungod ni siya nga mahimutang usa ka Kristohanon nga nagrepresentar sa iya.
Okay, so understand he's talking about our hearts. Mga sabta igsoon nga ang iyang ginahulagway diri nga gadagaang bugnaw-bugnaw init-init kay ang atong mga kasing-kasing. You're not hot or cold. I wish you were either hot or cold. Ingon siya dili ka init, dili po ka bugnaw. Unta makaplagan ka nako nga init-init, kung bugnaw-bugnaw. But because you're neither and you're lukewarm, I'm going to spit you out of my mouth. Mao nang tungod kay dili man ka init, kung init man gani ka o dili po ka bugnaw, kung bugnaw man gani ka, gadagaang lang ka, ladang ka sa kung baba. Walay lami, iluwa ko lang ikaw. So, Ikson, what you have to understand is what is going to happen to the people in the church who are lukewarm. No, mao nga kinahanglan nga masabtan nato unsay mahitabo sa mga katawhan nga naa sulod sa iglesia nga nagdagaang bugnaw-bugnaw init-init. And the Lord says, I'd rather you be cold than lukewarm. No, nagingon gani ang Ginoo nga kung bugnaw ka, bugnaw na lang unta ka kaysa sa magdagaang ka. Okay, why is that? Ngano mang ingana? Why do you think he'd rather people be cold than lukewarm? Ngano mang musugot na lang ang Ginoo nga kung bugnaw ka, bugnaw gyud ka kaysa sa nagdagaang ra ka. Okay, because there's many people who are cold before the Lord. That's absolutely cold. No? Kay naay mga bugnaw ang ilang pagtagad sa Ginoo, tinuray gyud pud ang ilang pagkabugnaw para sa Ginoo. And most of the people who are cold before the Lord, they're not born again. They're not even saved. Ug kadtong mga bugnaw ang ilang kasing-kasing para sa Ginoo igsoon, masabda nato nga anong bugnaw ang ilang kasing-kasing kay wala pa man sila natawo pag-usab, wala pa sila naluwas. But Ikson, the lukewarm are those who say, I'm a Christian, I'm born again, but their heart towards the Lord is just lukewarm. No, apan, kadtong mga nagdagaang, bugnaw-bugnaw, init-init ang ilang kasing-kasing, ang ilang affection, ang ilang paghigugma sa Ginoo, dili init, dili ra pud kayo tantong bugnaw, sakto lang, murabag warm water lang ba, no? Kay kadto ni silang mga Kristohanon nga nagingon nga Kristohanon ko, pero kumusta ko? So the Lord saying, you claim to be a Christian, you identify as a Christian, but your heart is lukewarm. I'd rather you be cold than lukewarm. No, so ang Ginoo ba nagaingon nga ikaw, nagaingon ka nga born again ka, gapaila ka sa imong kagulong Kristohanon ka, pero ang imong kasing-kasing dili man init, dili pud bugnaw. Unta, bugnaw na lang ka. Mura gaingon siya ba nga, nagtawag ka sa imong kagulong Kristohanon ka, pero mas maayo pa nga moingon ka nga dili ka luwas. Mas maayo pa nga dili na lang sa unta ka luwas. And so part of the reason for that is the Lord can work on the heart of somebody who's cold, but somebody who's lukewarm, it's very difficult to work on their heart. Kaya ano, igsoon, masayon nga, trabahoon, masayon nga, kanang tandugon sa Ginoo, ang kasing-kasing nga bugnaw, but pasabot katong wala pa gyud nakaila sa Ginoo, kaysa atong nakaila na sa Ginoo, pero nagdagaang karon, bugnaw-bugnaw, init-init. Because a lukewarm heart is indifferent to the presence of God. No, kaya Indifferent to relationship with God. Indifferent. You understand indifferent? Kay ang kasing-kasing igsoon nga ladang atubangan sa Ginoo kay wala siya'y pakialam sa presensya sa Ginoo. Somebody who's cold, they just don't want nothing to do with God. No, kay pag ang tao nga bugnaw, kini makarelate sa una, di ba? Katong mga bugnaw pata, atubangan sa Ginoo, di ba? Unsa may, di ba, bugnaw patay man gyud na. Di ba sa una kay dili ta ganahan sa presensya sa Ginoo, dili gyud ta ganahan. But being lukewarm, it's an abomination to the Lord. No, apan ang pagkalad-ang igsoon atubangan sa Ginoo kay gikaligut-gutan gyud na sa Ginoo. Because of the indifference towards Him. No, kay kana bang daw walay pakialam ba sa Ginoo? Walay pakialam para sa Ginoo. Nga murag, okay lang. Am I painting a picture for you? Makita ninyo unsay hulagway kay iyang ginapasabot igsoon? Because many sit in church week after week. You can't tell what's going on in their heart, but you can look on the outside, go, man, they really look indifferent. Like they're not even focusing on worshiping the Lord. They're being distracted. They don't look like they're even engaging with God or even trying to. It appears like they're being indifferent. No, kay daghan ka makita sulod sa simbahan igsoon nga tinuod wala ta kabalo unsay dagan sa imo ang kinabuhi sa tibuok nga semana, apan inig magtigom kay makita nimo nga murag wala jud sila pakialam sa presensya sa Ginoo, walay gana nga modaig sa Ginoo, sige nga ma-distract kanang mas dali sila ma-distract kaysa sa mas dali nga makabati sa presensya sa Ginoo. Dayon murag walay gana nga
mo engage nga makiglabot or mo appeal sa kung unsay ginabuhat sa Ginoo sa pamilya. So the Lord saying, you're lukewarm. I'm going to vomit you. I'm going to puke you. I'm going to spit you out of my mouth because you're disgusting. Okay, muna ang ginaingon sa Ginoo ba, ladang ka. Ladang ang imong pagigugma sa ako dili kay tantong init, dili po kay tantong bugnaw, sakto-sakto lang. Ladang sa akong baba, iluwa ko ikaw, isuka ko ikaw kay luod ka. Understand what he's saying. It's a judgment Nung sabta- against all those who are lukewarm. Sabta igsoon nga ang ginapasabot sa Ginoo dire, hukom ni siya, batok sa tanan nga ladang ang pagigugma sa Ginoo. So the warning of the Lord is questioning, are you lukewarm? Nan Do karon you have a lukewarm heart nan towards karon me? igsoon kini nga paghukom sa Ginoo kay usa siya kapag paghagit sa atoa karon ug pagpangutana sa atong kaugalingon. Unsa naman niya akong kasing-kasing karon, mainiton ba ni or ladang na ni diha tubangan sa See, Ginoo? the problem with someone who's lukewarm is they may or may not realize they're lukewarm, but they don't care. No, kay ang problema igsoon sa mga unsa na to may bawaan nga ladang nang ato ang kasing-kasing atubangan sa Ginoo. No, posible nga kanang pwede nila may bawaan nga ladang ang ilang pagigugma or pwede pud nga wala sila'y kabangkaagan nga ladang na di ay ang ilang pagigugma sa Ginoo pero wala sila'y pakialam. Mura bitag og ladang ko, kebs, okay lang. Ano man di ay, importante kay Sunday naraman pud ko. Have you ever been in a relationship with a friend or a loved one who's indifferent towards you? Nakasulay na mo nga naamoy hinigugma, naamoy karelasyon or naamoy amigo bagha tingali nga mura bag walay pakialam nimo. Nakanang naalang pero murag naalang. Mag-uban mo Maybe nagatubang you're sige going sa through that cellphone. right now with someone. No, or tingali nga naamoy kauban or nag-agi mo ana nga ladang. Mura mag unsa man ni kebs lang. No? They don't care how you feel No, nga wala sila because pakialam. they only care about how they feel. No, wala sila pakialam sa imong gibati. Ang ilang pakialam nga gyud. Hey. Palihog, molingkod. O di sa mag-play ha. Be a Thank good you. boy. Salamat. No, so wala sila pakialam sa imo ang gibati. Ang ila lang yung pakialam is kung unsa ilang bation. Nobody likes to be in an indifferent relationship, and the Lord is no different. Di ba kita dili ta ganahan nga mahimot ang kabahin sa karelasyon nga walay pakialamay. No? So- mao pud ang Ginoo. He says, verse 17, for you say, I am rich. No, so sa 17 nagingon siya, Okay. ikaw nagingon ka, dato naman ko. So the Lord, he's talking about financial wealth here. No, so ang Ginoo nagulagway ani sa pinansyal nga bahandi sa simbahan sa Laodicea kay dato sila. Because Jesus said it's easier to put a camel through the eye of a needle than for a rich man to enter heaven. Eh di ba si Jesus nagingon nga masayon pa daw nga pasudlon ang kamelyo sa buho sa dagom. Imagine ang kamelyo. Masayon pa daw ipalusot sa buho sa dagom kaysa sa mga dato nga makasulod sa gingharian sa Ginoo. But the reason is those who are rich, they depend on their money instead of depending on God. Ang buot pasabot niya diri ba nga katong ang iyang gihulagway nga mga dato katong mga nagsalig sa kung unsay naa sa ilaa, sa lapi ba na, bahandi ba na, kaysa sa pagsalig diha sa Ginoo. And I can assure you, Igsoon, the rich without God have a comfortable life, but they have no peace in their life. Ug makasigurado siya sa imo igsoon nga ang mga dato magkinabuhi sila nga komportable pero wala sila pero kung wala sila Ginoong Jesucristo sa ilang kinabuhi, walay kalinaw sa ilang kinabuhi igsoon. But I want to present to you that he's not just talking when he says, you say you're rich. He's not just talking about money. He's talking about an attitude in a lukewarm heart that says, I do not need you, Lord. I can run my own life. Apan gusto po niya ipresentar sa atoa karon igsoon nga ang gihulagway diri sa Ginoo nga dato kay wala lang ni nagpasabot sa mga dato sa bahandi o sa lapi igsoon o mga katigayunan. Apan apil ni siya ni adtong mga tawo nga ang pamatasan sa ilang kasing-kasing ang ilang attitude atubangan sa ilang pagigugma ba. Diha tubangan sa Ginoo kay ay okay naman ko, di na ako kinahanglan ang Ginoo sa akong kinabuhi. Okay ra jud ko karon. It's an attitude of indifference. I can take you, Lord. I can leave you. I can pretend when I come to church that I love you on the outside, but So- in the inside, So ang itsura ani nga klase nga Kristohanon ba? Ang itsura ani nga klase nga Kristohanon kay kanabang
moingon ra siya nga, kung kanus ako ganahan nga may gugma nimo Lord, okay ra pod guro, no? Tapos pag dili ko ganahan nga mangutanan nimo may tungod sa akong mga desisyon, okay ra pod. No? Wala tay pakialaman ni Lord. Basta inigadto na kong simbahan kay magpretend lang yun ko nga spiritual ko, okay kay akong devotional life, no? Okay pa akong pag-ampo, okay pa nga ako ang personal nga kinabuhi kauban ka, no? Kay ang importante ani Lord, makita ko nimo sa simbahan. So rich in the heart can mean that I don't need you, Lord, to run my life. I don't need you to make my decisions for me. I don't need you to lead me or guide me. That's okay. I'm fine without you. So that's lukewarm. No, so ang dato di ay kay nagpasabot pud siya ba nga, Lord, wala ko nagkinahanglan nga ikaw mo'y magbuot nako, dili ko gusto ikaw mo'y magiya nako, dili ko gusto ikaw matuman sa akong kinabuhi. Dili po ko gusto mangutanan nimo may tungod sa akong mga desisyon. Ako ra jud magbuot kay ako jud ang boss sa akong kinabuhi. No? So, mao na siya itsura sa gadagaang ang kasing-kasing. So I have prospered and I need nothing. That's the lukewarm attitude. No, so I'm okay, Lord. I'm fine. I don't need nothing from you. No, so ang gadagaang ang kasing-kasing igsoon ba, ladang ang kasing-kasing nga ladang ang pagigugma sa Ginoo kay makaingon siya ba nga okay ra man namang gihapoy blessing. No, gipanalanginan man gihapon ko. Wala na ko'y gikinahanglan pa. No, salamat Ginoo pero wala na dili ko gusto nga manggilabot ka sa akong kinabuhi. Thank you, Lord, for your blessings, but I don't need nothing else from you. So makaingon ang usa ka Kristohanon nga may ladang nga kasing-kasing mingon siya nga, Lord, salamat sa panalangin pero gawas sa panalangin wa na koy lain nga gusto sa imo It said, look at this. Step away so they can see. Not realize, because you're kind of big. Am I? Yeah, look at you. Oh my God. You're a cow. Wala ni mas thin pa ni Dad. I can't be thinner than this. Not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. See, that's the problem with lukewarmness. We don't even realize that we're wretched and pitiable. No, so, wala ni mo naamguhan sa imong kaugalingon nga ikaw, gikunis-kunis, makaluluoy, pobre, uyamot, buta, ug hubo.